We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Magandang hapon mga kapuso. Narito na ang Balitang Southern Tagalog. Hatid namin ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Timog Katagalugan. Live mula rito sa GMA Batangas Station, ako po si Ace Medrano. Ako naman po si Ivy Saunar Gasang. Presyo ng local at imported rice sa ilang pamilihan sa Batangas nananatiling mataas dahil pa rin sa kakulangan ng supply. Rice importation hindi na raw kailangan pagdating ng buwan ng anihan simula sa Setyembre ayon sa Sinag. Ang detalye sa report ni Hazel Alviar. Mabibilang na lang ang sako ng bigas na nakaimbak sa pwestong ito ni Cynthia, tendera sa Batangas City New Market. Dati raw itong puno ng iba't ibang variety ng lokal at imported na bigas. Pero dahil raw sa kakaunting supply na dumarating, nasa dalawang klase na lang ng bigas ang kanyang naibebenta. 55 pesos ang benta niya sa kada kilo ng local rice na mula pa raw sa Oriental Mindoro, habang 56 pesos ang kada kilo ng imported rice na mula naman sa Vietnam. Nananatili ring mataas ang presyo ng bigas sa pwesto ni Dayan, pero 2 piso na lang daw ang kanyang kita mula 50 pesos na kada kilong presyo niya sa locally well-milled rice. Limitado. Kumbaga, halimbawa, o-order ka ng 400, ang ibibigay lang sa iyo 200. Aminado ang mga tendera na mahal ang presyo ng bigas at maging sila ay nahihirapan daw sa pagpapaliwanag sa kanilang mga customer sa tuwing tataas ang presyo nito. Ang ilang mamimili kagaya ni Benji, tinitiis na lang daw ang mataas na presyo ng bigas kaya pinagkakasya na lang ang kanyang budget. Talagang humahanap ako ng magandang salita para hindi maraming maraming salitaan. Sinasabi ko na lang, pumunta po muna po kayo sa ibang bigasan, tapos kumpara niyo yung presyo ko sa kanila. Hindi po, basta may benta, bibili po. Pag wala, wala. Nauna nang sinabi ng Samaang Industriya ng Agrikultura o Sinag na posibleng bumaba ang presyo ng bigas pagdating ng buwan ng anihan simula ikatlong linggo ng Setyembre, at mula rito ay hindi na raw kinakailangan mag-import pa ng bigas. Yung presentation din ng DA mismo, si Yusek Subilia dun sa Kongreso, tsaka yung presentation natin ng Sinag, almost the same ang figure namin na maski hindi mag-import, kasya ang bigas natin up to next year. Ayon naman sa grupo ng Bantay Bigas, hindi raw importasyon ang solusyon sa kakulangan ng supply ng bigas at mataas na presyo nito. Bagkus ay pagbili ng gobyerno sa palay ng mga magsasaka. Bilhin niya yung palay ng ating mga magsasaka sa presyong prevailing price na mahigit 20 pesos per kilo, at ipagiling niya ito, dalhin niya sa palengke. Ibalik yung mandate ng NFA, yung na dating nagbebenta ng 27 pesos at saka 32 pesos para may pagpipilian yung malawak na consumers natin. Kasama si Kel Ravaca, Hazel Alviar, Balitang Southern Tagalog. Tropical cyclone wind signal nakataas pa rin sa ilang bahagi ng bansa bunsod ng Super Typhoon Goring. Alamin yan sa report. Muling lumakas ang bagyong Goring bilang super typhoon habang unti-unti nang lumalabas sa Philippine boundary. Dahil pa rin sa bagyong Goring, signal number 2 sa Batanes at Babuyan Islands. Signal number 1 naman sa Ilocos Norte, northern portion ng Abra, Ilocos Sur, Apayao, pati ang northern at central portions ng Cagayan.
Huling namataan ang mata ng Super Typhoon Goring sa layong 125 kilometers west-southwest ng Basco, Batanes. Pa-west-northwest ang pagkilos nito sa bilis na 15 kilometers per hour. Ayon sa Pag-asa, posibleng mamayang gabi o bukas ng umaga ito lumabas ng PAR. Patuloy namang lumalapit ang bagyong may international name na Haikui at huling namataan 1,465 kilometers silangan ng extreme northern Luzon. Sabi ng Pag-asa, inaasahang papasok ito sa PAR anumang oras ngayong araw at tatawaging bagyong Hana. Mababa ang tsansa nitong maglandfall at maaaring sa kanto lang ng PAR dumaan. Pinalalakas pa rin ng bagyong Goring ang habagat na magpapaulan pa rin sa malaking bahagi ng bansa. Base sa datos ng Metro Weather, may tsansa pa ring ulanin ng ilang bahagi ng Calabarzon at Mimaropa. Malalakas ang ulan sa Occidental Mindoro kaya maging handa sa banta ng baha o pagguho ng lupa. Posible rin ang ulan sa Northern at Central Luzon, pati sa ilang bahagi ng Visayas at Mindanao. Ace Medrano, Balitang Southern Tagalog. Nagtataas ang alon nararanasan sa Batangas City. Ilang kabahayan sa isang coastal barangay sa lungsod pinapasok na ng tubig dahil sa malalaking alon. Narito ang report ni Paul Hernandez. Ang lakas ng hangin sa baybay ng Barangay Tabangao, Aplaya sa Batangas City, sinasabayan ng malalakas at matataas na alon. Ilang linggo ng problemado ang pamilya ni Nanay Ada dahil basang-basa palagi ang bahaging ito sa bahay nila. Sa isang sulok na ito na lang muna siya nagkakasyang maglaba ng mga damit. May ilang di pa lang yung layo ng bahay ni Nanay Ada mula dito sa Baywalk. Itong nagtataasang alon na ito ay nagiging sagabal para makapagsagawa ng gawaing bahay yung pamilya nila at ang tubig naiipon pa sa likod bahay nila. Pag maganda ang dagat to, mainit, yan, pwede di yan. Magsampay, maalon. Hindi muna ho. Walang nagtatangkang pumalaot na mangingisda dahil na rin sa gale warning. Sabi ng Weather Bureau na Pag-asa, epekto pa rin yan ang patuloy na pag-iral ng habagat. Pinalalakas pa ito ng bagyong Goring na nasa loob pa rin ng bansa. Opo, mabagal pa rin naman po halos. Actually, all throughout his mabagal yung kanyang pagkilos. Kahit bukas na ito inaasahang lalabas ng Philippine Area of Responsibility o PAR, susundan naman daw ito agad ng panibagong bagyo. Ayon sa Pag-asa, ngayong hapon hanggang mamayang gabi raw ito papasok ng bansa. Hindi po ito masyadong mabilis yung takbo niya. And then, in terms naman sa effect niya, southwest monsoon pa rin ma-enhance pa rin yan. Asahan pa rin daw ang light to moderate rain sa mga susunod na araw. Kasama si Buhay Adante Jr., Paul Hernandez, Balitang Southern Tagalog. Rider patay matapos sumalpok sa gutter ang sinasakyang motorsiklo sa Agoncillo, Batangas. Tutukan yan sa report ni Denise Abante. Patay ang 36 anyos na lalaking kinilala na si Anthony Morales, residente ng Barangay Palanas, Lemery, Batangas matapos sumalpok sa gutter ang minamanehong motorsiklo Lunes ng gabi. Ayon sa pulisya, pauwi na sana sa Barangay Palanas ang biktima mula sa Barangay Bangin, Agoncillo, Batangas nang maaksidente. Kasi that time, is fiesta ng Barangay Bangin, Agoncillo. Pinipigilan na daw talaga nila na huwag nang umalis, pati ayaw magpapigil. Sinala naman sabi na lasing na lasing. In rider. Nadala pa raw sa ospital ng mga responding barangay officials ang rider ngunit idineklara ring dead on arrival. Naiuwi na ng pamilya ang labi ng rider sa kanilang bahay sa Barangay Palanas. Paalala naman ng pulisya. Always, safety first. Kung magdadrive ng motor, basic helmet, kung meron pang yung protective gear, mas maganda po kasi hindi natin masasabi ang panahon ngayon. Doble, triple ingat kasi hindi natin masasabi ang mga bagay-bagay. Samantala sa Candelaria, Quezon, nasawi ang 45 anyos na rider na kinilalang si Rico Abrenica, residente ng Barangay Malabanban Norte sa parehong bayan. Pinagbabaril ang biktima ng dalawang hindi pa nakikilalang suspect sa bahagi ng Maharlika Highway na sakop ng Barangay Malabanban. Tama ng bala ng baril sa iba't ibang bahagi ng katawan ang tinamo ng biktima. Mabilis umanong nakatakas ang mga suspect matapos ang krimen patungo sa hindi malamang direksyon. Narecover sa crime scene ang 6 na basyo ng bala ng kalibre 45 na baril. Sa inisyal na investigasyon ng pulisya na pag-alamang dati nang naaresto ang nasawing biktima noong 2014 dahil sa iligal na droga at paglabag sa RA 10591 o ang illegal possession of firearms and ammunitions. Naiuwi na ang mga labi ng biktima sa kanilang tahanan habang patuloy ang isinasagawang investigasyon sa insidente. Denise Abante, Balitang Southern Tagalog.
Naaagnas na dolphin natagpuan sa baybayin ng Calatagan, Batangas. Patay na dolphin posibleng nakakakain ng mga foreign debris ayon sa marine rescuer. Alamin yan sa report ni Hazel Alviar. Naagnas na ang dolphin na ito nang matagpuan ng mga kawani ng isang resort sa baybaying bahagi ng Barangay Santa Ana, Calatagan, Batangas. Agad raw nila itong itinawag sa MDRRMO at Municipal Agriculture Office para sa tamang disposisyon nito. Ayon sa Marine Mammal Rescuer, nasa 4 na araw na itong patay sa kalamang lumutang. Nasa 8 feet ang haba nito at tinatayang may bigat na 60 hanggang 80 kilos. Posible raw itong nakakain ng foreign debris o mga basurang itinapon sa dagat gaya ng plastic na siyang dahilan ng pagkamatay nito. Napapagkamalan nila itong pagkain nila. Like kung halimbawa ang plastic ay transparent, akala kasi nila jellyfish. Once na yan ay nasa tubig, akala nila ay jellyfish. Kaya nagkakataon na nakakain nila yung plastic. Madalas daw na makita sa baybayin ng Calatagan ang ganitong species ng dolphin na kung tawagin ay melon-headed whale. Pero posible raw na humiwalay ang nasabing dolphin sa iba pa nitong mga kasama. Normally kasi ang dolphins, meron silang ugali. Kapag meron silang sakit, ay humihiwalay siya sa kanilang grupo or pamilya ng kanyang lahi. Inilibing na rin kaagad ang patay na dolphin sa bakuran ng resort kung saan nakita ang dolphin. Panawagan ng otoridad sa publiko. Iwasan talaga ang pagtapon ng anumang basura sa karagatan. Kasi hindi lang naman tayo ang gumagamit ng ating planet Earth. Meron pa tayo mga samot-saring hayop na nasa ilalim ng tubig. Hazel Alviar, Balitang Southern Tagalog. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Dump truck na may kargang mga bato tumaob at nagliyab sa Dolores, Quezon. Tutukan yan sa report ni Paul Hernandez. Magdadala lang sana ng mga bato na panambak sa ginagawang kalsada sa Santa Lucia, Dolores, Quezon. Ang truck na ito nang bigla umanong tumaob sa katuluyang nagliyab. Dahil itong daan dito sa atin sa Dolores, medyo mayroong kataasan, no? Medyo nag-alangan silang umahon. Itong si driver, inutusan itong helper niya na kalsuhan itong truck dahil umaatras na nga. Subalit hindi pa rin kinaya. Tinitingnang dahilan ng pagliyab nito ang problema sa wiring ng sasakyan. Ligtas namang nakababa ang driver. Itong mga wiring natin is nagkaroon ng tension, So possible, itong ating battery, which is the negative or the positive, is nagkaroon ng connection na kung saan nagkaroon ito ng spark. Wala pang kalahating oras ng tuluyang naapula ng BFP Dolores ang sunog. Nasa 1 milyong piso ang tansyang pinsala sa sunog. Sa Tayabas City, sinaklolohan ng mga otoridad ang mga sakay ng jeep na ito nang tumagilid sa kalsada. Sa investigasyon, namatay ang makina ng sasakyan habang umaahon ito sa kalsada. Hindi bababa sa 20 estudyante ang sakay ng jeep. Ano po sila, mga nursing students and caregiving students po from the Serna City po. Magkakandak po sana sila ng kanila pong compliance for tree planting sa barangay Ibabang Palale po. Agad nilapatan ng lunas ang mga sugatang pasahero. Ang ilan, dinala sa paggamutan. Ligtas naman ang driver. Nasa maayos na kondisyon naman daw ang sasakyan ayon sa mga otoridad bago bumiyahe. Sinisikap na mahinga ng pahayag ng GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog ang mga sugatan sa magkahiwalay na aksidente. Patuloy ang investigasyon sa insidente. Paul Hernandez, Balitang Southern Tagalog. Mahigit 16,000 mga kakandidato nagsumite ng COC sa unang 2 araw ng filing sa Batangas. Nagbabalik sa report si Paul Hernandez. Mga inabutan ng cut-off kahapon ang karamihan sa mga una sa pila sa ikatlong araw ng filing ng COC para sa Barangay and SK Elections 2023. Hanggang ngayong araw,
Patuloy sa pagdagsa sa filing center ang mga kakandidato. Mahigpit pa rin ang seguridad na ipinatutupad sa Batangas City Sports Coliseum. Mahigit 30 uniform personnel ang nakabantay sa lugar. Sa datos ng COMELEC Batangas, mahigit sa 16,000 ang nagpila ng kandidatura sa buong lalawigan sa unang 2 araw ng filing ng COC. Malaki raw ang bilang na ito ayon sa ahensya. I-acknowledge natin yung katotohanan na ang barangay kasi ito yung first line of defense kumbaga pa ng gobyerno. Pangalawa, 5 years naging matagal ang pag-aantay nila. Mga key city sa lalawigan ang nangunguna sa listahan ng may maraming nagsumite ng COC form. At habang umuusad pa ang araw ng COC filing, nag-abiso ang COMELEC na mahigpit na ipinagbabawal ang pagsasagawa ng live stream sa anumang uri ng social media platform habang naghahain ng kandidatura. Hindi po tayo pwedeng mag-cover or mag-live nung pagfa-file ng isang kandidato. Ang pwede po nating gawin pagka-file natin ng COC, pwede tayong pumunta sa isang area kung saan pwedeng magpa-picture ang kandidato kasama ang kanilang COC na receive na. Sa kabuuan, mapayapa ayon sa komisyon ng pag-usad ng COC filing. Sa Biyernes at Sabado, nakikita ang buhos muli ng mga magpapasa ng COC sa mga filing venue. Kasama si Buhay Adante Jr., Paul Hernandez, Balitang Southern Tagalog. Teaser ng maging sino ka man, pinusuan ng netizens. Samantala, Rian Ramos may mensahe kay Max Collins sa kanyang kaarawan. Narito ang report ni Hazel Alviar. Kinilig ang netizens nang mapanood ang teaser ng upcoming series na Maging Sino Ka Man na pagbibidahan ng Barda Love Team ni na Barbie Forteza at David Licauco. Ipinakilalang karakter ni Barbie nagaganap bilang Monique at David nagaganap bilang Katding na sinabayan pa ng paglapat ng classic OPM song na Maging Sino Ka Man na nakadagdag sa karisma ng Barda. Bumungad sa teaser si Monique na sumasayaw sa isang bar na sinundan ng maangas na si Katding. Ipinakita na rin si Belinda, ang nanay ni Monique na gagampanan ni Jean Garcia. Samantala, ibinahagi ni Royal Blood star Rian Ramos ang ilang litrato nila ni Max Collins sa kanyang Instagram account kasabay ng pagdiriwang ni Max sa kanyang kaarawan. Kasabay nito ay ang mensahe ng pasasalamat ni Rian sa kanyang kaibigan. Samantala, panibagong gulo ang magaganap sa pamilya Royales ngayong nabunyag na ang secret affair ni na Beatrice at Andrew. Ano na kaya ang gagawin ng magkakapatid? Ang mga eksena sa Royal Blood tutukan pagkatapos ng Voltes 5 Legacy. Hazel Alviar, Balitang Southern Tagalog. Hindi nagpatinag sa masamang panahon ang mga deboto sa pagdiriwang ng kapistahan ni San Agustin noong Lunes sa Barangay San Agustin, Ibaan, Batangas. Kinikilalang santo bilang pantas ng simbahang Katolika. Nagdaos ng misa sa San Agustin Chapel na pinangunahan ni Reverendo Padre Allen Cartagena OSJ. Sentro ng humiliya ang naging buhay at pagiging mabuting halimbawa ni San Agustin. Hitik naman sa mga bulaklak ang retablo at altar ng kapilya. Samantala, nagsagawa rin ng prosesyon noong hapon kung saan inilibot sa barangay ang imahe ng puon. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Sumadsad sa baybayin ng Barangay Ilihan sa Batangas City ang isang cargo vessel na LCT Golden Bella. Mag-aalas 2 ng hapon kanina. Lula ng barko ang mga heavy equipment gaya ng dump truck, backhoe at mixer. Bukod dyan, sakay rin ito ang hindi bababa sa 10 tripulante. Sa ngayon ay hindi pa nakakadaong sa Pampang ang mga sakay nito, pati ang kapitan ng barko. Napadpad sa baybayin ng barko dahil sa lakas ng alon at hangin. Sa impormasyon, galing Palawan ang barko at papuntang Zambales. Patuloy ang investigasyon sa insidente. Mga resort owner, empleyado at lifeguard isinailalim sa pagsasanay bilang paghahanda sa anumang sakuna. Narito ang report ni Denise Abante.
Sumailalim sa 2 araw na pagsasanay kaugnay ng Basic Disaster Risk Reduction Management Concepts at First Aid ang nasa 41 resort owners, staff, lifeguards at safety officers sa San Juan, Batangas. Tinuruan ang mga kalahok sa tamang bandaging, cardiopulmonary resuscitation at pag-rescue. Ayon sa San Juan LGU, layo ng pagsasanay na maihanda ang mga resort owner at lifeguard sa anumang sakuna o kalamidad. Magiging malaking tulong din daw ito sa mga establishmento upang mas mapalawig ang kanilang kaalaman sa basic life support lalo't kabilang ang bayan ng San Juan sa mga dinarayong lugar sa probinsya. Samantala, sa bayan ng Bawan sa Batangas muling binuksan ang Research Center para sa mga estudyante at residente. Pansamantalang isinara ang pasilidad noong 2020 dahil sa pandemya at isinailalim din ito sa rehabilitasyon. Nasa 10 portable computers ang maaaring magamit ng libre simula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Ayon sa Bawan LGU, layon ng Research Center na makatulong sa mga estudyante para sa kanilang mga proyekto. Maaari din magpa-print sa Research Center ng libre. Denise Abante, Balitang Southern Tagalog. Malungkot pong ibinabalita ng GMA Network ang pagpanaw ng aming minamahal na kapuso at kaibigan na si Mike Enriquez. Siya ay 71 taong gulang. Halos 2 dekadang naging anchor si Mike sa 24 oras. Mahigit 20 taon din siyang naging host ng public affairs program na Investigador. Si Mike ay nagsilbing presidente ng RGMA Network Incorporated at naging Senior Vice President and Consultant for Radio Operations ng GMA. Siya rin ang host ng Super Balita sa umaga at saksi sa Double B sa Super Radio DZBB. Mahigit 50 taon ng buong pusong naglilingkod sa mga manonood at tagapakinig si Mike na nagsimula sa industriya noong 1969 at naging bahagi ng GMA Network noong 1995. Nagluluksa po ang Board of Directors, Management at Empleyado ng GMA Network Incorporated sa pagpanaw ni Mike. Ayon sa GMA Network, ang kanyang dedikasyon sa industriya ay magsisilbing inspirasyon sa lahat. Super Radio DZBB. Magandang umaga Luzon, magandang umaga Visayas, magandang umaga Mindanao. Mula pagsikat ng araw. 6 na minuto makalipas sa kapitaw ng umaga, namataan ang namumuong sama ng panahon. Live mula sa GMA Network Center, ito ang 24 oras. Bakit hanggang ngayon ay 8 milyon pa rin ang nagdodroga sa Pilipinas? Hanggang sa pagkagat ng dilim. Nakatutok kami 24 oras. Maliban na lang ang sa mga kanyang opisyal trademark na tinig. Sabi nga ng ilan same pa rin. Ang naghahatid sa atin ng mga balitang walang kinikilingan at walang pinoprotektahan. Hindi namin kayo tatantanan. Mahigit 50 taon na ang career ni Mike Enriquez sa broadcasting. Nagsimula yan nung siya'y 19 years old pa lang. Sa di sinasadyang pagkakataon, nang dalawin niya ang isang kaibigang nagtatrabaho sa radyo. Sabi niya, Mike is applying for a job. Sabi ko, of course not. Sabi niya, why don't you try? Nothing to lose. Or read the newspaper. Binasa ko. Tapos at the end, tinanong niya ako, when can you start? Taong 1995, nang lumipat siya sa GMA Network, kung saan sinimulan niyang pamunuan ang radio department ng GMA na kanyang pinalaki mula sa 4 na istasyon lamang. Oras po natin, alas 7:38 at 30 segundos. Tutubukan natin ang lahat. Ang kanyang TV career naman, hindi rin daw sinasadyang magsimula. Nang mga ilangan ang GMA ng male anchor sa isang election coverage, bagay na labis daw niyang ikinagulat. Itong mukha na ito, hindi pang TV ito eh. Tanggap ko yun. Sarili ko ang nanay, hindi makapaniwalang sa TV ako eh. Kinuha si Mike para maging anchor ng pinakabagong newscast ng GMA, ang Saksi. Nangawag nila ako for a meeting. Sabi nila gusto nila fast-paced newscast. Tapos ang gusto nila mabilis, no? Mabilis. Tsaka puro headlines lang. Nervyos ako noon. Nanginginig ako sa takot, ang lamig pa ng aircon. Basta po kayo, tataas na ang presyo ng langis bukas. Mula rito, gabi-gabi na siyang naging tagapaghatid ng balita na pumukaw sa atensyon ng milyong-milyong Pilipino sa kanyang unique na estilo ng pananalita. Taong 2000, nang opisyal na maging investigador ng bayan si Mike, na umaksyon at nagbigay solusyon sa mga sumbong at problema ng ating mga kababayan. At pagsapit ng 2004,
Lalo pa siyang naging bahagi ng bawat gabi ng mga Pilipino Narito ang pinakarespetado, pinakapinagkakatiwalaan nang maging isa sa mga anchor ng 24 oras. Ito ang 24 oras. Dahil hindi natutulog ang balita. Ang 24 oras na investigador ng bayan, tunay na ngang walang inaatrasan. Ng eleksyon 2010, si Senador Noynoy Aquino. Senador, magandang gabi po. Magandang gabi rin, Mano Mike. Mula gera sa Iraq. Kahit anong tako ng mundo kagaling dito, iisa lang kami. Iisa lang ang aming misyon. Lahat kami mamamahayag. Ang trabaho namin, ipaalam sa buong mundo ang katotohanang nangyayari dito sa loob ng Iraq. Dati, yan oh. Ngayon, ito na, sa lupa. Pati pinakamalalakas na bagyo. Mahigit 20 minuto na kami lumilipad dito, papalapit na sa Tacloban. Lahat ng dinaanan namin, lahat ng bahay, sira. Tignan ninyo ang mga tao, kanya-kanyang hakot na nung mga karga nung barko na mga sakong puti. Ni isang bubong, Mel, ni isang bahay, ni isang struktura o gusali, wala ka makikita na walang pinsala. Mga nakapanlulumong trahedya. Hindi pa rin po nakakabangon mula sa nangyaring bakbakan ang dating sentro ng komersyo dito po sa Marawi. Ganito ang sistema dito, Mel. Mga makasaysayang pangyayari. Bakit kayo nandito sa Vatican? Bakit nyo gustong makita si John Paul II? Ang sabi nila, Mel, kasi isa siyang mabuting tao. Sa mga sandaling ito, meron daw nagaganap na negosasyon para sa pagre-resign ni Presidente Estrada. Hanggang sa taon ng traslasyon ng itim na Nazareno. Patindi ng patindi ang damdamin ng mga deboto. Isa lang ang sigaw nila. Viva! 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 Naroon siya upang ihatid ang pinakamaiinit at pinakabagong ulat. Naramdaman ko po kanina ang silhi ng pananampalataya ng mga deboto. Our next MSAP icon is the legendary main man of the newsroom, Mike Enriquez. Ang kanyang husay, kinilala hindi lamang dito sa Pilipinas, kundi maging sa international stage. This is an affirmation that we must be into something right and something good. Ako po si Mike Enriquez, buong puso para sa Pilipino. Ito ang GMA, walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Yo! Pero sa kanyang galing sa pagbabalita, kanya rin na ipapakita ang kanyang pagiging tao lamang. Kung saan galing yung bagong strain o uri, excuse me po, hindi po yung coronavirus, ng coronavirus. Good manners and right conduct yun. Kala ng mga tao, arte yun eh. O gimmick, hindi po. Kasi bata pa kami, sinanay na kami na pag inuubo ka o pag binahing ka, dapat mag-excuse me po ka. Sa eleksyon 2019, pusuan ang totoo. Nitong eleksyon 2019, pinag-usapan at naging viral din ang ilan sa mga sinabi ni Mike. Gusto ko silang singilin. Anong maasahan namin sa inyo ngayon? Maningil ka na? Yes! Maaga. Yes! Yes! Ano na singilan mo? Oo, para magkaalaman. Magkano Ngayon sa'yo? pa lang, magkaalaman na para sa habang umuusad ang kanilang termino, na-check natin yung ginagawa nila versus yung ipinangako nila. Ngayon, ang aming minamahal na si Mike, hindi muling maririnig ang tinig matapos ang kanyang pagkikipaglaban sa karamdaman. Pero sa aming puso, malinaw na malinaw pa rin ang kanyang boses. Hindi namin kayo tatantanan. Ako po ang inyong kapuso, Mike Enriquez. Totoo, may paninindigan. Gabay namin sa paghahatid ng serbisyo at katotohanan at ng matapang na pagbabalita. Paalam, Mike, hanggang sa ating muling pagkikita. Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito at iba pang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayong bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinakamaiinit na balita mula sa rehiyon. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. At yan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Timog Katagalugan. Maraming salamat sa pagsama sa amin, pati na mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Kami ang GMA Regional TV, Balitan Southern Tagalog. Buong pwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.